Mula nang makilala kita, hindi na naglaho ang aking sigla. Galak at siling ligaya ang natamo ko ng mga biyaya. Kasalanan ko'y pinatawad mo, sa pagpapala mo ako'y nabago. Ngayon ang tanging layunin ko, patulan lamang kay Kristo. Sa'yo lang, hingin ko. Sa'yo lang, isip ko. Sa'yo lang, puso ko. Sa'yo lang, buhay ko. Sa'yo lang, sa'yo lang, sa'yo lang. Panahon ng kabiguan, maaasahan ka bilang sandigan. Ikaw nga ang siyang karamay sa bawat sandali ng aking buhay. Papuri ko't pasasalamat, walang humpay at laging tapat. Ngayon ang lagi kong hangarin, kalooban mo ang siyang sundin. Sa'yo lang, hingin ko. Sa'yo lang, isip ko. Sa'yo lang, puso ko. Sa'yo lang, buhay ko. Sa'yo lang, sa'yo lang, sa'yo lang. Sa'yo lang, sa'yo lang. Sa'yo lang, sa'yo lang, sa'yo lang. Ikaw ang siyang sandigan ko sa oras na ako'y nanlulumo. Sanglapit lang, habag mo'y narito, iyong inaaliw ang puso ko. At kailanman, kahit saan, sa oras
oras na kailangan ka, lumalapit sa'yo at ikaw ay nariyan. Isang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko tuwing nanlalamig pag-ibig ko. Damang-dama ko ang yakap mo. Isang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko, kaya't ako sa'yo'y lumalapit. Pagsubok, ang hanap ko'y tibok ng puso mo. Isang awit aking naririnig, iyong inaaliw damdamin ko. At kailanman, kahit saan, sa oras na kailangan ka, lumalapit sa'yo at ikaw ay nariyan. Isang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko tuwing nanlalamig pag-ibig ko. Damang-dama ko ang yakap mo. Isang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko, kaya't ako sa'yo'y lumalapit. Sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, dinadarama walang hanggang pagmamahal. Pagmamahal, sa lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko tuwing nanlalamig pag-ibig ko. Damang-dama ko ang yakap mo. Sang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko, kaya't ako sa'yo'y lumalapit. Lumalapit. 'Di ba? 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 'Di ba?
Lubusnan na mula sa pagkahimbing, hatin sa panalangin sa umaga, sa ating pagising, masarap na kapiling. Sa radyo doon natin nun natutunan ang himig ng pag-ibig, katotohanan na pinagkukunan ng pananalig, kakapit-bisig. Awitin natin papuring awit, umaga, tanghali hanggang gabi. Awitin natin papuring awit, dekadang walhati ng pupuri, magmula pa sa ugat ng ating lahi. Oh, sapagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, noon at ngayon, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Hinding-hindi magsasawang umawit, paulit-ulit pa man. Awitan natin ng Diyos hanggang langit, pasalamatan at papurihan. Awitin natin papuring awit, umaga, tanghali hanggang gabi. Awitin natin papuring awit, dekadang walhati ng pupuri, magmula pa sa ugat ng ating lahi. Oh, sapagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, noon at ngayon, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Siya ay si Jesus, si Jesus ang ating musika. Siya ang tsuper ng buhay, ang yaman ay pag-ibig niya, matalik na kaibigan na tunay. Sa salmo at awitin, patuloy siyang purihin natin. Awitin natin papuring awit, umaga, tanghali hanggang gabi. Oh, awitin natin papuring awit, dekadang walhati ng pupuri, magmula pa sa ugat ng ating lahi. Oh, sapagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, noon at ngayon, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Tayo na, tayo na. Awitin natin, awitin natin. Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Sa panimula ng ating pananambahan, tayo po ay manalangin. Takilang Diyos, aming Amang nasa langit,
aming amang lumikha, Diyos na mabuti, amang kataas-taasan, marami pong salamat sa araw na ito na muli mo kaming pinagtipon-tipon upang kami ay makasamba at makapagparangal sa iyong dakilang pangalan. Sa aming pong panimula, Panginoon, kami po ay nagpapalinis sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Loobin mo, O Diyos, na kami magkaroon ng puso at isip na malinis upang kami ay malayang makalapit sa iyong presensya. O Diyos, marami pong salamat sa bagong mensahe at aral na iyong ipapahayag sa araw na ito. Nawa ito po, Panginoon, ay magsilbing gabay sa amin, magsilbing paglago sa aming espiritual na pamumuhay. Humihiling po kami, Panginoon, na ang inyong banal na espiritu ay gumabay sa amin at bigyan kami ng karunungan, katalinuhan upang madali naming maunawaan ang iyong banal na salita. Muli, O Diyos, kami po ay umaasa, kami po ay nagtitiwala na kami ay mapagpapala sa araw nito. Ito po ang aming panalangin na may pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lord, at patuloy po kami, Panginoon, na mananahan sa inyo pong presensya. Sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon, ang mga pagpapala mo. Lubos-lubos, minsan ang aming kaaway, tinatangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babalik sa presensya
kasiyahan at kagalakan sa inyo pong presensya, Panginoon. Sabi po sa sulat ni David, humihingi po siya ng isang pusong dalisay kay Lord. And he asked Father God to renew his soul. Meron po sa atin ngayon na parang nahihirapan po tayo sa ating buhay. We have many failures, we have sin na hindi pa po natin na isusurrender kay Lord. And maybe our prayer po kay Lord every day is to clean our heart. At ngayon po, I encourage everyone as we sing this song po, gawin po natin siyang isang prayer po natin na hindi lamang po natin ito kakantahin, but we're going to sing this song as a prayer po and thanksgiving sa Kanya. Opo, Panginoon. Isang pusong dalisay po, Panginoon, ang hiningi po namin sa inyo. Ito po, Lord, ay aming ninanais mula po sa inyo. Dahil, Panginoon, ang pagsamba po namin para sa inyo, Lord God, ay tunay po, Panginoon, dahil kayo po, Lord, ay dakila. Panginoon, patuloy po kami, Lord, na lalapit. Patuloy ka po namin na itatanghal sa aming buhay at sa umagang ito, Panginoon. Dahil kayo po, Lord God, ay tunay na kahanga-hanga sa aming buhay.
sa inyo ng iyong kabanalan. Kayo siyang dakilang alay, tagapagligtas na nabubuhay magpakailan pa man. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Come on, church, let's sing this song. Hallelujah, aawitin mo lang ngayon. Kahanga-hanga ka, Kordero ng kaligtasan. Pupurihin ka, pupurihin ka. Hanga ka, makapangyarihan.
Jesus. We lift your name on high, Lord. Thank you, Father. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Jesus. Isang malakas na palakpak po muli para sa ating Panginoon. Happy first Sunday po. Luke 17:20-21. Some of the Pharisees asked Jesus, "When will God's kingdom come?" Jesus answered, "God's kingdom is coming, but not in a way you can see it. People will not say, 'Look, God's kingdom is here,' or 'There it is.' No, God's kingdom is here with you. God's kingdom is here within you. God's kingdom is here inside you." Malinaw ang sagot ni Jesus, the kingdom of God is in you. And what organ of your body could that be? The brain, the thought, the heart, the feelings. God's kingdom is there. God rules in your heart and mind, in your feelings and thoughts. Isang napakagandang definition ni Jesus tungkol sa God's kingdom na lagi ang iniisip ng mga tao, ito isang psychological, isang geographical place. Up there, far away. Sabi ni Jesus, no. God's kingdom is in you. Kaya ang itinuro niyang prayer is, "Thy kingdom come." Hindi yung pupunta kami sa kingdom yung malayo. Sabi ni Jesus, this is how you should pray. "Our Father, you are in heaven. Hallowed be your name. Thy kingdom come." Mapasa amin ang kaharian mo. In another way of saying, pagharian mo kami para kami ang maging kingdom mo. Pagharian mo, Panginoon, ang aming isip, ang aming puso, ang aming iniisip, ang aming nadarama, ang aming emosyon. Pag ni-reverse yun naman yan, siyempre, ang kabaligtaran ng heaven, hell. Hell can also be with you. To reverse it, hell is with you. Hell is within you, inside you, in you. Siyempre, pwede. Both sides of the equation. Mag-a-apply yan, heaven or hell. So, hell can be in the mind, in the heart. When hell rules in your heart and mind, in your feelings and thoughts, hell is in you. Aside from the traditional, classical, religious hell, na alam na nating lahat at pinag-aaralan mula pa ng childhood catechism, hell could come in many other forms. Hindi totoo walang hell. Ang totoo, maraming hell. Maraming pwedeng forms of hell. Maraming agents of hell. So do not limit your vision to just the traditional religious hell na nasa mga estampita. Know the enemy to fight. To win over the enemy. Know the many forms of hell. Para malabanan, magapi, mapagtagumpayan. And explore these ideas. Hell is thought. Pag may iniisip kang nakakatakot, di ba hell yun? Nagsiselos ka, nagagalit, ninenervyos, kakaroon ka ng panic attack. Sabi ng philosophy, and we are exploring many scholarships to define and to complete our definition of hell. Hell is a state of mind which torments a lot of selfish people in the world who do not think of facing pains and getting over them when it is time for losing their luxury or desires for dharma or righteousness due to selfish reasons. Philosophy has its own definition of what hell could be. Heaven and hell is a representation of happiness and sorrow. Sabi ng philosophy. Those who are satisfied with their situation are in heaven. Kaya itinuturo sa Bible, be satisfied, be contented, do not covet. Para ang heaven ang utak mo. Pero pag naiinggit ka, lagi ka naghahangad ng hindi mo naman makuha, hell ang utak mo. And those who are not inclined towards their desires, kasama yan sa definition. From desires arise
dissatisfaction. A dissatisfied person always experiences hell, no matter how much pleasurable facts are around them. Pag hindi ka nagiging kontento, lagi ka naghahanap ng wala, edi bit-bit mo ang hell kahit saan ka magpunta. Meanwhile, sabi, satisfaction is heaven. There's great godliness in contentment. After having done what you could, the best that you can, teach yourself to be contented. Because heaven is in contentment, not in non-stop desire that cannot be satisfied. James 3:6, the tongue is also a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. Di ba may mga tao, pagbuka lang ng bibig nila, dala na ang impyerno. Tututut. Impyerno, lumayo ka sa akin. Kasi pagbuka ng bibig, nang gugulo, nang aaway, nagbibigay ng takot, nananakot, hell yun. A bad tongue is hell. A bad word is hell. Yung may sakit ka na, dadalawin ka pa, sasabihin pa sa'yo, magsisi ka na ng mga kasalanan mo, kaya ka may sakit. Hell tongue! Ipagpe-pray ka pa daw, pero ginanong ka naman, ginulo ka, tinakot ka. Yung natatakot ka na nga, tatakotin ka pa. Magdadala sa'yo ng mga bagay na mga nakakagulo ng isip. Job 19:1-2. Then Job replied, how long will you torment me and crush me with words? Hindi natin laging nare-realize, mga kapatid yan, that when we speak, we become either agents of heaven or hell. Anong feelings, anong emotions ang dinadala natin sa kapwa? Tayo man, pag kinakausap natin ang ating mga sarili, anong mga salita, spoken or not, ang nakaka-apekto sa ating damdamin? Proverbs 28:17. Anyone tormented by the guilt of murder will seek refuge in the grave. Guilt of murder. We murder in many ways, consciously or not. We become guilty when we do something wrong. Kaya pag may ginagawa tayong mali sa kapwa, may guilt yun. Hindi ka man gising na gising sa katotohanan na may guilt ka. Kaya hindi mo alam ba't sumasakit ang ulo ko, ba't sumasakit ang bewang ko, ba't di ako makatulog, ba't wala akong gana. Kasi dinadalaw ka ng impyerno through guilt. Guilt is thought. Guilt is hell. Kaya ang ministry ni Jesus, mangtanggal ng guilt. By what? By forgiveness. Sabi niya, I forgive you your sins. Kung guilty ka sa kasalanan mo, you're feeling guilty, ang heaven, marinig mo yung, I forgive you. Heaven yun. Pero yung, you are a sinner, you will go to hell, you are bad. Hell yun. At hell ang feeling na dinadala nun sa tao. Kaya si Jesus hindi nang judge, hindi nagja-judge. Kasi ang dinadala niya, heaven. Heaven is guiltlessness. And you become guiltless not because you are perfectly holy, but because you are forgiven. That is the message of Jesus. The love of God, the forgiveness of God, the grace of God, para yung heaven bumaba sa iyo, thy kingdom come. Paano thy kingdom come? Tapos lagi kang inuusig, lagi kang sinasabing makasalanan, lagi kang tinatakot ng impyerno. Paano darating yung kingdom? Kingdom of Satan ang darating nun. Kaya marami mga pulpits of hell, pulpits of doom. Kasi pag nakinig ka, nagkakadurog-durog ang puso mo. Nagkakasira-sira ang iyong damdamin. Nagkaka-guilty ka na wala namang kakambal na forgiveness. Natatakot ka, tinatakot ka. Ano yun? Agent of heaven? Naturally, agent of hell yun. Proverbs 18:14. The human spirit can endure in sickness, but a crushed spirit, who can bear? Kaya daw nating dalhin ang sakit ng katawan, pero yung sakit ng kalooban, yung panghinaan ka ng loob, mawalan ka ng pag-asa, matakot ka, yan ang hindi makakaya ng tao to the point na may mga nagsusuicide.
Nagsusuicide dahil guilty. Nagsusuicide dahil depressed. Depression is hell. Kaya dapat hindi ka lang de-depress ng kapwa. Alam mo na, nade-depress na, dadagdagan mo pa. Nade-depress ka na, dadagdagan mo pa yung nakaka-depress sa'yo. Dapat umaalis, tumatakas sa kanyang estado. Kasi hindi yan ang kalooban ni Jesus para sa atin. Hell is a state of mind. It's not just a place na nakadrawing sa mga estampita. Hell is a state of mind shaped by a tormenting energy. May energy ang universe, may energy ang buong creation. Yung mga negative tormenting energies can be equated with hell. Sinasabi ng cognitive science, just like lifting weights strengthens your biceps, mindful meditation bulks up your brain. In particular, the parts dedicated to dealing with negative emotions. You have the power to build a better brain. All it takes is peace and dedication. If heaven is in the mind, if hell is in the mind, therefore you've got to do something with your mind. At kung yun daw mga ehersisyo, pag-gym ay nakakapagpa-develop ng mga muscles, ganun din ang mindful, thoughtful, positive, beautiful, peaceful thinking. Pag lagi mong in-exercise ang iyong brain muscles para mag-isip ng maganda, ng mabuti, ng kaiga-igaya, ng nakakatuwa, nakakaligaya, yun ang magiging estado ng iyong isip. Kaya kailangan pinapractice. Kaya may meditation. Kaya mayroong mga quiet time, quiet moments. Yung pagkagalit na galit ka, o excited na excited, o takot na takot, yung tinuturuan mo ang sarili mong kumalma, manahimik. Let the peace of God reign in your heart. Habit forming yan. Huwag lagi nagpapanik. Huwag lagi nagpapanik reaction. Pag may nadinig na kakagalit, huwag mo na magalit agad. Pag may nadinig na nakakatakot, huwag mo na matakot agad. Manahimik. Be still, sabi ng Diyos, and know that I am God. Your brain is the ability to learn and grow as you age. A process called brain plasticity. But for it to do so, you have to train it on a regular basis. Tinetrain ang isip. Tinetrain ang isip na maging kalmado. Tinetrain ang isip na maging mapagpatawad, maging mapagbigay. Tinetrain ang isip din na tumanggap ng magagandang bagay, tumanggap ng kasiyahan, tumanggap ng pahinga. Kung merong brain plasticity, meron sigurong brain fossilization. Yung mga brain na hindi nag-grow. Ang tanda-tanda, walang pinagkatandaan. Ang dami-dami ng pinagdaang hirap, hindi pa natuto how to handle it. Ang dami-dami ng nakaaway, nakikipag-away pa rin, hindi na natuto how to handle anger. Ang dami ng nakatalo, nakadebate, hindi na natuto how to blend with people of different faith, of different belief, of different opinions. Brain fossilization. Acts 5:16. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by impure spirits, and all of them were healed. Kuminsan, parang cartoon ang tingin natin pag nagbabasa tayo ng scripture. Lagi nalang napaka-fundamental reading, napaka-literal reading. Laging pag sinabing spirit, laging spirit agad ang mga maiitim na mga usok na may mga sungay-sungay at may hawak na malalaking tenidor. What if those impure spirits were impure thoughts, impure emotions, negative emotions? Bakit sila mga may sakit? Paano kung sila ay punong-puno ng negative emotion, ng guilt, ng fear, ng dissatisfaction and anger? At ito ang dinadala ng Pharisees. Spiritual sickness, negative emotion, lalong-lalo guilt and fear. Rejection, feeling rejected, feeling shunned, puwera, outcast. Yan ang ginagawa ng Pharisaic religiosity, kaya hindi na tayo tumitigil lang discuss tungkol dyan Kasi habang nagiging religyoso ka, pag Pharisaic ang religion mo, pagka masyadong makalo, mga legalista, hindi ka magkakapis, lalo ka matatakot. Hindi ka magiging totoo, lagi ka magtatago, lagi ka magbabalat kayo at magpapanggap kasi hindi ka acceptable for what you really are.
Lagi kang mapaparusahan, ipapahiya, ipupulpito, ibibisto, ibubulit din board ang mga kasalanan mo. Anong kapayapaan doon? Kaya si Jesus, ganun na lang ang pagbangga at pagdurog niya sa mga katuroan ng Pharisees. Kasi alam niya, yung mga katuroan nun, ang mga masasamang espiritu, yun ang mga impacto, yun ang mga negative thoughts, fears, and guilt na nagpapahirap sa mga tao, nagbibigay ng depression, which transform into physical illnesses. Siyempre, pag may sakit ang isip mo, lalabas sa katawan. Pagka lagi kang worry, nakikita sa mukha mo. Pag lagi kang natatakot, lumalabas sa immune system mo. Kasi, magkaisa naman yung espiritu at katawan. Konektado. Pag may sakit ang espiritu, magkakasakit ang katawan. Paano ginamot ni Jesus yung mga taong may sakit ang katawan? They were healed by Jesus' touch. And on the surface, mukhang physical touch lang yun. But no, there's a deeper meaning to the touch. Jesus' attention, love, acceptance, forgiveness, and peace. Yun ang nagpapagaling. Yung babae, sabi niya, mahipo ko lang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. May pananalig kasi siya. Pero in-affirm ni Jesus yun. Sinabi niya, sino humipo sa akin? Umamin siya. Sabi niya, go in peace, you are healed. Nakatanggap siya ng affirmation. Kinonfirm ni Jesus na gusto ni Jesus yung ginawa niya, lumapit siya, gumaling siya. Gumaling siya physically, pero dahil gumaling siya spiritually. Paano gagaling ang mga may sakit kung laging ang pinag-uusapan, sakit pa rin? Kaya pag may nag-uusap-usap, nagpapataasan ng presyon, kung magtigil kayo. Nagpapaligsahan kayo kung sino ang mas malapit ang mamatay? Sige nga, apura kayo. Lagi pinag-uusapan, mga ganun. Lagi nilang, ay, ang traffic, ayoko ng topic yan. Lahat yung darating, traffic. 50 taon na natin pinag-uusapan ng traffic, there's nothing new. Why don't we stop talking about it and just live with it? Hindi natin yan mabago. Lagi na lang ang pag-uusapan, mga negative, pumaapekto yun sa ating katawan. Kahit negative tungkol sa kapwa, pinag-uusapan yung kasalanan ng kapwa, mga kamalian ng kapwa, tumatalab din sa inyo yun. Kinakapitan din kayo ng mga impacto na yun. Kasi sila ang topic nyo eh. Sabi ng Job 19:2, how long will you torment me and crush me with words? Sabihin niyo yan sa lahat ng mga marites na lagi may bulong-bulong sa inyo. How long will you torment me with all your chismis? How long will you torment me with all your reklamo? With all your galit? Galit sa barangay, sa gobyerno, sa planeta. Stop this. Hell in words. Kaya mayroong mga bagay na hindi sinasabi ng word eh. Hindi mo lagi sasabing, may sakit ako, may sakit ako. Dahil yung mga sakit na yan, yung mga words na yan, mayroong kinakatawan yan ng mga ideya out there in the universe, energies, powers that you attract. Kaya careful with words. Proverbs 16:24, pleasant words are like a honeycomb. Kababaligtad naman eh. Pwede naman yung words mo pampagaling. Yung sabi ng asawa mo, masarap bang luto ko? Sasabihin mo, colorful. Kesa naman sabihin mo, hindi masarap, simangot na yon. Sa isang salita lang kuminsan can make or break a day. Nag-iingat tayo sa salita. Pleasant words, sweet and delightful to the soul, and healing to the body. Kita nyo? Ulitin natin. Proverbs 16:24. Pleasant words are like a honeycomb, sweet and delightful to the soul, to the spirit, and healing to the body. Very effective. So there's heaven in words. Yung sasabihin mo, I forgive you. Heaven yun. You are healed. Heaven yun. You are loved. Heaven yun. Marami pa. Ang ganda mo. Heaven yun. Matuto tayong gamitin yung words positively. To heal, not to harm. To encourage, not to discourage. To empower, not to weaken. Now, explore these other ideas also. That the devil, aside from the traditional, classical demon, could also be a tormenting thought or energy. Sabi ng neuroscience,
Enough stress and trauma can damage memory systems. Even a few days of sleep deprivation fog the mind, while sensory deprivation can lead to hallucinations and other symptoms of psychosis. Humiliation adds powerfully to the sense of being out of control. One of the worst things that you can do to destroy a person is to humiliate him or her. Pharisiness humiliates by rejection, by judgment. Yung mga member ka ng isang faith community, tapos nagkasala ka, pupulpituhin ka, ipapaamin sa iyo sa buong lahat ng kasalanan mo. May nagsasabi pa sa akin sa mga pamangkin sa Facebook, yung anak ko po dalaga pero nagbuntis. Ang ginawa ng church, pinagsalita sa harap, ipinaamin sa lahat. Ako po'y nagbuntis. Sino ang ama? Madilim po, hindi ko alam. Hihiyain kang ganon. Bakit yung pagbubuntis mo na ginawa mo privately, kailangan bulat-latin sa buong publiko? Answerable ko ba to the whole congregation kung anong ginagawa mo? Pero ginagawa yon ng Pharisee churches. Hindi hiya. Anong mapapalamong hiyain ng tao? Sa palagay mo ba, lahat ng ibang potential magbubuntis pa dyan, mapipigil dahil lang may hinaya ka dito? It doesn't work. It destroys. Sabi pa ng ating binabasa, however you tag your thoughts as trash or as worthy of protection seems to make a difference in how you use those thoughts. Kung mababa ang pagtingin mo sa thought mo dahil pinababa ng mga self-righteous, ng mga judgmental, di gano'n na magiging paggamit mo sa sarili mong thoughts. By physically throwing away or protecting your thoughts, you influence how you end up using those thoughts. Kaya iniingatan natin ang pag-iisip. At iniingatan din natin kung paano natin minamanipula ang pag-iisip ng ating kapwa. That we do not become agents of discouragement na dahil sa ating pagtrato sa kanila ay lumiliit ang pagtingin nila sa kanilang sarili. If you really want a new idea to come into your mind, you need to deliberately force yourself to stop thinking about the old one. Imagine, sinasabi ito ng neuroscience. Ay, ito rin naman ang sinasabi ng Bible. From the old covenant to the new. Diba? From the old commands to a new command of love. From an old self to a new creation. Yan ang process ng Jesusness. Kailangan baguhin mo ng baguhin yung old, maging new. Dahil we are growing from glory to glory. Hindi pwede ka maging fossil. Hindi pwede maging bonsai. Dapat ang tao, ang kanyang espiritu nag-grow. Ang kanyang mind nag-grow. And to grow into something, you have to outgrow something else. Para ka lumago, meron kang iiwan. Hindi pwedeng hindi ka mo iiwan yon kasi hindi ka lalago. Hindi ka makakalayo kasi dapat lumaki ka. Lamentations 1:20, see, Lord, how distressed I am. I am in torment within. And in my heart I am disturbed, for I have been most rebellious. O again, may rebellion against the law. Rebellion against the law makes you sinful, sin makes you guilty, guilt crushes your spirit, and your spirit leads to depression. Pag laging ganun ang issue, kaya ang ginawa ng Diyos, naging gracious, nilinaw ni Jesus, gracious ang Diyos. Yes, you are all lawbreakers, you are all sinners, but you are declared sinless, forgiven by grace. Bakit hindi ka gagaling pag naintindihan mo yun? That God is gracious. That God forgives. Yung golden words, I forgive you. Yung prodigal son, pagbalik niya sa kanyang ama, sabi niya, I'm a sinner. I don't deserve to come here and to come back. Gawin mo na lamang akong katulong. Hindi nga pinansin ng ama yung issue. Sabi niya, bihisan niyo, damitan. Golden words, accepted, loved. Job 15:20, all his days the wicked man suffers torment. The ruthless man through all the years stored up for him. Why? Because there's conscious or subconscious guilt. Proverbs 28:17, anyone tormented by the guilt of murder will seek refuge in the grave. At inuulit lang natin. Kaya may mga nagsusuicide. Sobrang nagigilty.
or sa sobrang guilt na wala na ng bait, depression brings them to careless thinking. And then they defy the basic rule of life, which is to continue living, and then they kill themselves. Kaya napakahirap i-handle yung mga suicide eh. Kasi hindi mo alam kung pati ikaw guilty ka, ba't nag-suicide to? Sa isang pamilya may nag-suicide, nahihirapan ka rin. Anong pananagutan ko? Bakit? Kaya yung guilt na yan ang dinidil ni Jesus. Huwag nating gawing business na magpag-guilty ng kapwa. Kung talagang may kasalanan siya, dapat siyang mag-guilty, sila ng Diyos ang mag-uusap. Huwag ka na makialam. Huwag kang sumabat. Huwag kang mang-guilty ng kapwa. Let the Holy Spirit convict people if they are really guilty. Not you. Trabaho ng church, mang-pag-guilty, makialam sa kasalanan ng may kasalanan. This is private business between God and man or woman. Huwag kang makialam. May kasalanan po si ano. Anong pakialam mo? May kasalanan ka rin. Yan ang askasuhin mo. Yan ang atupagin mo. Ang mga churches walang hinahanap kundi sino nagli-live-in. Lalong-lalo pag nasa worship team ka, ang init-init ng mata sa'yo ng mga tao. Naku, yung po ating drummer at saka yung singer, nagli-live-in pala. Di tanggalin mo nang walang kumanta. Ikaw ang kumanta. Nanggigigil masyado ang church sa mga sins na may kinalaman sa sex, may kinalaman sa relationship, sa ganyan. Pero wala namang nililitis dahil proud, dahil tax evader, dahil inagawan ng mana ang kapatid, dahil hindi nagsusustento sa magulang. Meron ba ganyan nililitis? Puro may kinalaman lang sa sino nagli-live-in. Baka inggit. Bakit gigil na gigil sa konting listahan ng mga sins, pero yung iba, pinapabayaan lang. This negative energy could torment a person only if the person attracts, hosts, and propagates it. Dibdibin nyo yan. Ang mga negative energy, kakapit lang sa'yo kung pinagbubuksan mo ng pinto. Kung pinauupo mo sa sala, magtatagal. At kung niyayakap mo, kukubabawan ka talaga. Kaya yung mga nagdadala ng negative energy, nire-reject nyo agad yan. Yung mga laging may sasabihin na nakakagulat, nakakatakot, nakakainis, huwag nyo entertainin. Especially kung kayo mismo yung nasa isip nyo yung ganon, itaboy. Mananatili yan sa inyo only if you are hospitable. May kasama yung mga sakit, may kasamang mga takot, may kasamang mga nakakasira ng personalidad. Pati quantum physics, sabi, reality depends on the observer. An observer can influence the outcome of the system by changing how the system is seen or observed. Si Jesus, sinasabi niya yan, if you have faith, observe, pray, tell this mountain to throw itself into the sea, and it will. Sasabihin ng iba, how can a mountain be thrown into the sea? I don't believe. Well, you don't believe, therefore the mountain will not throw itself into the sea because you don't believe. But for those who believe, it happens. Magkaiba kayo ng reality. Quantum physics and even the power of prayer and faith, pareho ang sinasabi, you can make your own reality. At iba-iba tayo ng mga realities. Nagbabiyahe kayo, nasiraan kayo sa daan, yung mga negative ang thinking, iniisip na abala ang biyahe, yung iba, makapaghanap nga ng tindahan ng halo-halo, makakain muna. Positive ang nangyari sa kanya. Magkaiba kayo ng reality, pareho yung object. What is your reality? What reality do you make in your mind? Do you choose to be unhappy or to be happy? Do you look for the positive or the negative? Humahanap ba kayo ng gulo o kapayapaan? You create your reality because reality depends on the observer. Believe and it will be done to you. The battle, the victory, the loss really happens in the mind. Now, being forgiven, knowing that one is forgiven, counted as forgiven, declared righteous, can change the kalooban from guilt and torment to peace. There is only one way to be peaceful about our human nature, about our continuing failure to satisfy the Jewish law, and that is to accept forgiveness. To accept that you are forgiven
and to enjoy the grace of God. There is no other way to find peace. You can never work out to the point that you are peaceful because nagawa mo yung dapat mong gawin, nasunod mo ang dapat na sundin, nasatisfy mo ang lahat ng requirements of the law. You can never do that because when you fail in one law, you fail in all. You will be a dismal failure. Blessed are the people who will really realize what grace of God means. That it is given freely, that you can enjoy it, though you do not deserve it. But the Pharisees will not tell you that. They will always say, work out your salvation. Do this, do that, do this, do that. And of course, you will always fail. And when you fail, they will judge you. Hihiyain ka. Natatakot ka lagi. Nagpapanggap ka. Magkakasakit ka. Kaya maraming relihiyoso, mayroong mga neural disorders. Some psychiatrists tell me, without giving names, that most religious personalities see psychiatrists. Kasi hati, iba yung sinasabi sa pulpito, iba naman yung nangyayari sa toong buhay nila. Sabi sila ng sabi ng mga moral standards na napakataas na hindi maabot sa pulpito. Pagbaba nila, hindi rin naman nila naaabot. So hati. Kaya kailangan nilang mag-iinom ng kung ano-ano mga antidepressants. Kasi, dalawa ang loob, hati ang loob. Either buuin mo ang loob mo sa law, at talagang gawin mo yan, and you will fail, or buuin mo ang loob mo sa grace and love. Pero hindi pwedeng one half grace, one half law. One half judgment, one half forgiveness. Godly ako ngayon, bukas hindi. Pag ganyan-ganyan ka, pabalik-balik, sala sa init, sala sa lamig, mababaliw ka. Madedepress ka. Magpapanggap ka. At dahil ang dami-dami mong iniipon na negative feeling, itatambak mo sa iba yung mga kasalanan mo, magiging judgmental ka para siya ang mapag-usapan, hindi ikaw. To make yourself feel good, i-emphasize mo yung mga kasalanan at pagkukulang ng iba. Kaya ganoon na nangyayari sa ang dami-daming churches. Tinatanong ko nga sa mga tao, okay, sobrang umuso ang Bible Christianity, Bible-based Christianity, simula nung 60s, 70s, 80s, nag-peak nung mga 80s to 90s, pero ngayon, bumaba na lahat yan. Bakit? Did biblical Christianity keep its promise to give people peace, rest, and love? No! Nung sumali ka sa biblical Christianity, nasuong ka sa walang katapusang giyera ng mga simbahan, ng mga sekta, ng mga grupo, mga division ng mga churches, ng mga judgment. Natuloy ba yung peace? Siguro sa konti. Pero, anong mangyayari kung ikaw ay binibigyan ng kapayapaan, knowing that one is rested, knowing that you have been forgiven. So you move from hard work to rest. Sabi ni Jesus, I came to give you rest. Come to me, all of you who are tired of pretending, tired of being judged, tired of hiding. Come to me, all of you who are tired and heavy laden. I'll give you rest. That rest is in the complete forgiveness of God. Wala nang ungkatan ng mga kasalanan. Parang yung ama na bumalik yung kanyang prodigal son. Wala nang ungkatan, walang sumbatan, walang kwentahan. Binihisan na lang, nagpiesta sila. Sabi niya, this son of man was dead, but now he's alive. So there's movement from hell to heaven. From trouble to peace. Ano naman ang sinasabi ng psychology? Our mind can be our biggest challenge and obstacle. Yet if we manage it skillfully, it can be our biggest ally, helping us to reach new heights of personal development and work performance. Mind pa rin. And let me emphasize, Phariseeism makes the mind hell. Kasi lagi kang kulang. 1 Thessalonians 5:5-6, you are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like the others who are asleep, but let us be awake and sober.
In other words, let's be awake to God's grace. Let's be conscious of God's grace. Let's be sober, not drunk. Matino ang isip, hindi malabo. Para pakinabangan natin ang sakripisyo ni Jesus at ang bigay na pag-ibig ng Ama through Jesus. Maging conscious. Huwag gawing dekorasyon na word yung grace. Live under grace. And give grace to everyone else. Be gracious. Pag judge ka ng judge, sukat ka ng sukat, hindi ka gracious nun. God is gracious, tapos ikaw hindi gracious. Ang gusto mo lagi, parusahan ng may kasalanan, pero gusto mo, yung kasalanan mo, hindi parusahan ng Diyos. Napapansin nyo ba, marami mga Bible-based Christians, tuwang-tuwa, pag yung mga taong ikinoconsider nilang may kasalanan, nagkakasakit. Nasusunugan ng bahay, nagkakandawindang-windang ang buhay. Sabi nila, kasi sinner. Hindi mo kakitaan ng habag. Parang pinagbubunyi nila na yung mga kalaban nila sa doktrina, yung mga kalaban nila sa paniniwala, pinaparusahan. Hindi sila tinatablan ng grace na lagi namang binabanggit. Kaya napakalaking challenge sa biblical Christianity, totoohin naman ang pag-unawa at pagtanggap sa grace ng Diyos. Huwag gawing dekorasyon. Huwag isang salita na nakakwadro sa dingding o nakadikit sa refrigerator. Unawain. Para tumalab sa isip at puso, at ang puso at isip ay maging kaharian ng Diyos at pagharian ng kapayapaan at pag-ibig at katahimikan. Ephesians 5:14, this is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, rise from hell, rise from guilt, and Christ will shine on you. Heaven, peace will shine on you. Quantum mechanics says, reality is what you choose it to be. So what will you choose for your life? What will be your reality on a daily basis? Law or grace? It's your choice. And as you choose, it will become your life. What will be your reality? Hell or heaven? It's your choice. Because reality is what you choose it to be, sabi ng quantum mechanics, at sabi ni Jesus, if you believe, it will be done to you. If you really will believe in grace, you will live under grace. But if you don't really believe in it, salita lang, bulaklak lang ng dila, at sa law ka talaga naniniwala, law will be your life. Law will be reality, and you will always be guilty and afraid. Sabi ng quantum physics, reality doesn't exist until observed. In other words, pag sinabi mo yan sa biblical language or spiritual language, hanggang di mo hinihingi at paniniwalaan, hindi ibibigay sa'yo. Napaka-parallel ng mga katuruan ni Jesus, the most and major katuruan ng Bible at ng sciences. Hindi sila magkalaban, sila'y tugmang-tugma. Your truth can be subjective. It can be chosen. You can choose to be happy, and you can choose to be sad. You can choose to be an angel, and you can choose to be a demon in someone's life. Faith, thought, moves mountains. So whatever you believe in, whatever you subscribe to, will be your life. Philippians 4:8. Kaya naman, whatever is true, noble, right, pure, holy, lovely, whatever is admirable, meaning heaven, if anything is excellent or praiseworthy, heaven, think about such things. Anong iniisip mo? Sabi, ang isipin mo yung true, yung noble, right, pure, lovely, admirable, praiseworthy, excellent. Para yon ang maging reality mo. Bakit po kaya hindi ako makatulog? Gabing-gabi na, natatakot pa ako, ninenervyos ako. Ano bang ginagawa mo bago matulog? Nanonood po ng horror. Ingod-god kaya kita dyan. Nagtaka ka pa. Ang iniisip mo, horror, tapos nagtataka ka, yung buhay mo, horror. Kaya dapat hindi ka na nagbabasa. Halimbawa, lalo mga comment sa Facebook paggabi, baka may mag-comment pa doon, pinintasan ka, chinisimis ka. Paano ka makakatulog?
It's your choice kung anong ilalagay mo sa loob ng utak mo. Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. And if I may extend it, set your mind on grace, not on the law. Kasi kung anong titigan mo, yun ang magiging reality mo. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the Spirit is life and peace. And if we may parallel to the issue of law, the mind governed by the law, by sin, is death. But the mind governed by the Spirit, by grace, by love, is life and peace. Madali namang mag-parallelism eh. And it can be supported by all your readings. Pag sinynthesize mo yung mga readings, diyan din pupunta lahat. 1 Peter 1:13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Saan daw isaset ang mind? Sa grace. Tapos sabi mo pa, God is gracious, pero God is also just, so dapat may parusa pa rin. Isisingit pa rin. So tahimik na, guguluhin pa uli. Forgiven na, guilty uli. That is the mind of a Pharisee. Hell is out there, but very immediately, hell is in here. In you, in your mind, in your thought. Pareho lang yan. So change your mind. Mind discipline. Romans 12:2, don't change yourselves to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. And what does God want for you? Grace, guiltlessness, heaven. You will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Change your mind from heaven to hell. Dear Lord, we thank you that we can change our mind from heaven to hell. That you have given us the power to choose. Turuan mo kami ang maging mapanuri kung paano kami mag-isip, paano kami magsalita, paano kami mamuhay. At linawin mo sa amin, God, once for all, that we can choose to live under grace. That we can enjoy heaven in the heart, in the mind, here and now. Instead of suffering in hell in the mind, here and now. Sa ilang saglit na katahimikan, pagbulay-bulayan natin mga kapatid, humanap ng personal application sa ating buhay. Be with the Lord in silent reflection. Tayo po ay dumako sa pagbibigay ng ating tithes and offerings. Manalangin po tayo. Thank you, Father, for ushering us in year 2022, God, and continually being with us. You are our God of Emmanuel. Thank you sa patuloy na pakikinig po namin ng iyong mga banal na salita delivered to us by our pastor. Thank you, Father, sa patuloy ng empowerment na pinagkakalob mo sa kanya. Bless him even more, O Lord. Maraming salamat po, Father, sa patuloy na biyaya na ibinubuhos po ninyo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa pagkakataong ito, we offer to you our tithes and offerings. Nawa na ang mga tithes and offerings na ito ay magamit para sa kaluguran ng iyong pangalan. Pagpalain mo po lalo ang aking mga kapatid in all areas of their life. Bless them even more, O God.
Lahat po ng papuri, pasasalamat ay binabalik namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, our Savior, our Lord, our living God. We pray in Jesus' name. Amen. Muli mga kapatid, tayo na pagpala ng salita ng Diyos, ang kanyang gabay at aral, na tuwina ay nagbibigay sa atin ng gabay. At salamat sa Diyos sa mga praktikal na karunungan na kanyang ibinibigay sa ating buhay. Tayo po ay muling manalangin. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa karunungan, sa aral at mensahe na iyong ibinigay sa amin sa araw na ito. Muli o Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng iyong mga ginagawa sa aming buhay, ang kapayapaan, ang pag-ibig, at ang iyong salita, Panginoon, na tuwina ay aming magiging gabay sa araw-araw. Muli o Diyos, salamat po sa mga pagpapala at biyaya na iyong binibigay sa amin. Salamat po sa kalakasan, Panginoon. Salamat po sa kapayapaan at sa comfort, Panginoon, na tuwina ay aming na-experience sa bawat araw. Muli o Diyos, sa lahat na nakiisa sa pananambahang ito, ang lahat po, Panginoon, ay magkaroon ng puso at isip at tangis sa iyo lamang po namin ipapahayag o iaalay ang aming pinakamataas na pagsamba. Muli o Diyos, ito po ang aming panalangin na may pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Day by day, we grow more forgiving. Day by day, we are more accepting. Day by
puso ang pag-ibig